Only Jesus Christ can save us. Sabi po dito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang context po natin ngayon ay nagmula sa Mateo 19 verse 16 to 26. Pinag-uusapan po sa text na ito ang tungkol sa isang mayaman na kung saan siya ay nagtatanong sa Panginoong Hesus tungkol sa kanyang kaligtasan. Pero dahil siya ay mayaman, sinabi ng Panginoong Hesus na ipagbilin na lang ang lahat ng kanyang ari-arian at ipamahagi ito sa mahihirap. Pero ang binatang mayaman na ito ay nalungkot at umalis na lang. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Hesus dito na napakahirap sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Dahil kung mapapansin po natin, ang binatang ito ay naging self-sufficiency dahil ayaw ipamahagi ang kanyang kayamanan tulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya tandaan po natin, wealth can make people feel independent. Kaya nga pinapaalalahanan po tayo palagi ng Biblia, huwag po tayong masilaw sa worldly things. Ang isipin po natin ngayon, mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay na makamundo. Amen? Kaya kung papansin po natin, ang binatang mayaman na ito sa mga previous verses pa lang ng chapter 19, nagtatanong na ito sa Panginoong Hesus kung ano ang mabuting gawin upang makamtan ang eternal life. At sinabi ng binatang mayaman na ito na ang lahat ng utos ng Diyos ay nagawa na niya. Sinunod na niya. Totoo po ang sinasabi sa Efeso 2 verse 9 na ang kaligtasan ay hindi ito bunga ng mga gawa natin. Kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Amen? Dahil kung ang basehan lang po ng kaligtasan ay ang mga gawa natin, magiging mayabang po tayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga po nung tinanong ni Jesus ang binatang mayaman na ito, sinabi niya, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. See? Ipagyayabang lang natin lahat ng mabubuting ginawa natin sa Diyos. Pero take note po, hindi ibig sabihin niyan ay hindi na po tayo magiging mabuting tao. Dahil ang pagiging mabuting tao po, salamin po yan ng pagiging Kristiyano natin. Identity po natin yan sa Lord. So paano po tayo maliligtas? Katulad nga ng sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 26, sabi dito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya tandaan po natin, hindi tayo maliligtas ng kayamanan natin at hindi rin tayo maliligtas ng mga mabubuting gawa natin. Only Jesus Christ can save us. Sabi nga po sa Efeso 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kaya tandaan po natin, ang pinaka-importante sa lahat ay ang relationship mo sa Lord. Ang tunay na pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo dahil siya lang ang makakapagligtas sa atin. Tanging grace lang ng Lord kaya tayo maliligtas. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa kaligtasan at pagbibigay sa amin ng palaging paalala na ang kaligtasan ay hindi magmumula sa aming mabubuting gawa, kundi nagmumula lamang sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong grasya. Dalangin ko po na mas tumibay pa, lumalim at tumago pa ang aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.